Alright, Yoski-doski mga kabrando ko dyan. Narin na ulit tayo sa may Rusi. Ayan, para tingnan ho yung kanilang mga bagong unit. Ayan. Yan na ho yung kanilang mga bagong unit mga kabrando. Ayan o. Gaya nga nasabi ko mga kabrando, babalikan ho natin pagdating ng kanilang mga bagong labas na unit din ho sa Rusi. At itatanong ulit natin kay ma'am kung magkano ang down at saka ang mga hulog nitong dalawang motor na ito. Itong Rusi Smart 125. Yon, Rusi Smart 125. Ito ho yung bagong labas na kasunod ng Rusi Surf. Yun o, yung Rusi Surf. Yan. Tapos meron silang bagong labas din mga kabrando. Yan o, Rusi Flex. Yun no, 125i. Yan, fuel injected na yan. Okay, ating ilalapit lang ho din sa una para makita nyo ang kabuuan ng motor. Ito, yung bagong labas. Itong Rusi Flex tsaka itong Rusi Smart 125. Pwede uli kayo may interview? Okay lang? Hindi, tatanong ko lang kung magkano para malaman nila. At saka may pinapatanong sa akin about sa piyesa, kung saan makakakuha daw. Kunwari masira yung mga nagpapagawa ng Rusi, saan by order, saan pwedeng maka-order ng ano, ng piyesa? Sa branch na. San Santo Tomas. Ayun yung main branch dito sa Batangas ng Rusi. Batangas, Santo Tomas, Malbar, Tanawan, Lauren. Yan ang branch na. Ayun. Ibig sabihin, pagka may sira, pwedeng dito umorder. Dito. Or pagka naman gusto nilang dumirekta na sa Santo Tomas, pwede rin. Ay, oh. Pag dito umorder, ilang days ang process, ang paghihintay nila? Days, month. Buwan. Buwan ang paghihintay pala bago dumating. So, mas maganda siguro pupuntahan na doon sa Santo Tomas. Or naman mo kasi sila parang ganito din sa Santo Tomas. So yun mga doon lang order. Doon lang. Pag doon kaya dumirekta Santo Tomas, mas mabilis kaysa dito. Parang same din. So yun mga kabrando. At yun nga, pagka may piyesa daw, ay pupunta lang kayo sa pinakamalapit na Rusi. Pagka kayo may kailangan piyesa para sa inyong sirang motor na Rusi, ay pupunta kayo sa pinakamalapit para i-order at isang buwan bago dumating daw. Pwede may tanong kung magkano ang price na re? Yung Flex. Ito, tsaka itong Smart na ito yung bago eh. Yan, yung Flex 125. 60,000 sa cash. Itong Flex 125. Yung Smart same lang sa bali 40 or 50. 44,000. Ay, decarb pa rin yata. Oo, hindi pa rin. Tsaka hindi siya digital. Pero ito, mas bagong labas naman, ano? New model. New model. Pero ang Rusi Surf mga kabrando ay digital panel. Parang same specs din. Pero sa kaha, ayan, mas malapad. At saka mas maporma. May air ventilation, no? Ayun. Yung isang yon, yung Rusi Passion yan. New version ng Passion. bago are. Pero parang Version 2, version 3, ganun. ganon. Ano kaya pinagkaiba? Yung unang Passion, decarburador. Tingnan Card niya din ha. naman siya. Card din to. Yung itsura. SC1. Mga pinalitan. Ayo, parang mga pinalitang mga panlabas ganon. Pero dito, parang sa M3. So yan mga kabrando, ari pala itong Rusi Passion ay yung kanyang fuel gauge or ang kanyang dashboard panel ay same nang sa Mio M3. Ilang variant ang color nitong itong Rusi Flex na to? Actually, yan lang nakita ko ang kulay niya. Yan lang, tatlong yan. Yellow, matte brown. Napakaganda na rin. Cyan blue pala. Tapos dito sa Rusi Smart, ito lang dalawa din. Or may ibang color variant. Siguro black and blue din, ano?
Dito sa bagong labas na ito, alin ang mas mabenta sa kanila? Sa Rusi, Flex or Smart? Kasi smart, nakalabas lang yan sa una to. Mas mabenta yung amin na. Ito. Oo nga, ang ganda eh. Ang ganda ng style ng kaha. Alright, so yun mga kabrando, titingnan natin ang malapitan yung Rusi Flex 125i para ho makita nyo rin at kayo na ang bahala, pero napakaganda ho na rin mga kabrando. Parang style siyang Beat, yan ho, parang style sa Beat version 3 yung kanyang mukha, yan, at meron siyang LED light, napakaganda, tsaka may daytime running light mga kabrando ko, yan ho. Ang ganda, napaka premium ng gawa din eh, oh. Ayun, no. At saka ang kagandahan lang ngayon mga kabrando sa Rusi, parang pinag-aralan nila or mas in-upgrade yung pinaka flarings ng motor. Dahil lower ay makapal na, napakakapal. Ayan, no. Mas matibay na mga kabrando. Ang kapal, nabigla nga ako din eh. At ang ganda ngayon ng flarings, napaka-tibay at saka napaka-kapal, oh. Yan ho, siguro mga ganito, ang kapal. Ayan. At isa ho yun sa ating nagustuhan din eh ngayon sa pagbabago ng Rusi mga kabrando. Okay, ating pantingnan. So yun mga kabrando, oreho ang kanyang mukha na parang sa Honda Beat talaga. Ayan, no. At napakaganda ng kanyang style ng ilaw. Din ho sa kanyang ulo ay wala siyang ilaw mga kabrando. Ang ganda, magkabila oh. DRL, napakalupit ng Rusi. Ayun, no. Tapos areho ang kanyang signal. Ayan, no, turn signal. Napakaganda. Yeah. Isda tambakol. Out na yan. Okay mga kabrando, balik ko tayo din sa Rusi Flex 125i. At arin naman ho mga kabrando, parang carbon na ewan ko kung anong design na rin, pero napakaganda, parang magaspang. Ayun, no, napakaganda. Kala ko sticker lang, pero ayun, no, napakaganda. Okay, din naman tayo sa may panel mga kabrando ko. Ayun, no, ang kanyang panel, pero tingin ko ito ay digital. Tapos meron siyang kill switch din ho sa kanan na napakalupit din. Biruin nyo mga kabrando, nagkaroon na rin ho ang Rusi ng mga garne. Nag-upgrade sila talaga, oh. Ayan, oh, may kill switch, tapos sa ilaw, yan, tapos sa starter, tapos din naman ho sa kaliwa ay yon, high and low beam mga kabrando. Tapos busina, ayun, tama nga tayo mga kabrando. At parang ang ginaya ho sa Honda Beat, dahil alam nyo naman ang Honda ngayon, gaya na ho ngayon ang sa Honda na busina, hindi na ho dito gaya ho nung mga naunang labas, dito ho ang sa busina eh, pero sa Honda Beat ay dito na. So yun, kagaya na ng sa Honda Beat. Yan, oh. Meron din siyang dalawang bulsa. Ayun, isang malalim. Tingnan natin ang cellphone kung kakasya. At wala pala din yung cellphone. Kunin natin ho din sa motor kay Baby Jet. Lang natin, tingnan natin din yun, no, kasyang-kasya ang cellphone. Komportable yan mga kabrando pagka ho kayo ay nananakbo kahit sa matulin. Ayun, no. Tapos meron siyang charging port. Ayun, no. So USB na lang ang kailangan, USB ready pala mga kabrando ko. Hindi na ho gaya nung sa Aerox natin kay Baby Tail lot na kailangan mo pa ng adapter. Dineo ay hindi na, USB cord na lang ang kailangan, no. Yun. Tapos din sa kanyang kanan na bulsa ay yun lang, hindi kasya ang cellphone na 6.5 inches. Ayun, no. Sikip, siguro yung mga maliliit na cellphone o yung mga lumang cellphone lang kasya. At saka ho kasya pala ang inyong gloves or mga barya-barya. Ayan mga kabrando ko. Tapos din naman tayo sa kanyang footboard. Yan ho ang kanyang footboard. Okay, so ang style ng footboard niya mga kabrando ay pagayon, medyo patusok na paganyan. Tapos palapad ho din sa bandang likod. Napakaganda, para talagang gayang-gaya sa Honda Beat Rusi, ang lupit mo talaga.
Napakalupit talaga ng Rossi. Pinahanga mo kami Yan comfortable seat naman tayo din pagka tayo ay magdadrive, parang komportable din. Parang same seat ito siya noong mga normal na scooter na binibili natin. Ako ho ay 5'8", mga kabrando. Tingnan natin. Yan, pagka ho siya ay naka center stand ay lapat pa rin at medyo kilo pa rin ang ating tuhod. Okay, ating ibaba. Yun. Yan ho, medyo nakabend pa rin, mga kabrando. Nakabend pa rin at kayang-kaya naman ng 5'8" na height. Siguro hanggang 5'5" ay kaya pa rin dahil medyo may pagkaliitan din ang motor nari Ayan talagang Honda Beat na Honda Beat ang style, mga kabrando. Okay, din naman tayo sa kanyang side looks. Ayan kung makikita nyo, namangha talaga ako din mga kabrando. Parang carbon na magaspang na hindi mo maintindihan. Napakaganda ng ginawa din ng Rossi. Ayan butan lang natin, mga kabrando. Tapos itong kanyang shock, ang kanyang shock ay parang sa Honda Beat talaga. 90/90/14, mga kabrando. 90/90. Yung kanyang mag same pa rin sa mga unang lumabas na mga motor. Dahil yan parang spider look. Parang spider look ang kanyang mags. Yan na naman sa puwet. Sa kanyang tail light, mga kabrando, areho ay LED. Naka LED na. Ang ganda. LED, napakalupit. Tapos parang merong X din X. Ayan napakaganda ng kanyang tail light. Areho ang cover ng kanyang fan. Yan fan cover. Fuel injected yan, mga kabrando. FI. At yun nga pala, bago natin makalimutan, mga kabrando, nga pala ay yun naka ABS. Ang lupit mo talaga, Rossi. Yan yung kanyang cable ng ABS. Napakaangas. Ang lupit mo talaga, Rossi. Pinahanga mo ng gusto. Pinahanga mo talaga ng gusto, Rossi. Yan napakalupit ng ABS. Biruin mo, naka ABS na rin. 125cc tapos naka ABS. Talaga hindi tayo makapaniwala, mga kabrando, dahil syempre karamihan sa mga ABS na motor ay mga 150cc pataas. Pero Rossi, tsaka iba ka talaga. Wala akong masabi. Rossi lang malakas. Ayan napakaganda. So yan, mga kabrando, at naipakita ko na sa inyo aring Rossi Flex. Talagang may pe-flex mo ang sakahapalaang, mga kabrando, ay talaga namang mapahanga ka na sa ganda. At yun nga, meron siyang 3 color variant din na naka-display. Yung brown, matte brown, at saka cyan color. Yan. Alright, so yun, mga kabrando, din naman tayo sa may Rossi Smart 125. Yan, parang Honda Wave. Tingin ko baka mag-aangalan na naman kayo, mga kabrando. Mas maporma na naman sa Wave. Yan ang kanyang mukha napaka-forma. Gaya ng Rossi Flex ay matibay na rin yung kanyang kaha, mga kabrando. Yan ang napapalupit dyan yung kanyang logo. Ayan tingnan nyo naman ang kaha, mga kabrando. Ang ganda yung kanyang pagkamukha. So ito hong kanyang head ay parang kagaya ng sa Honda Wave, pero mas maporma pa sa Honda Wave. Ayan ang kanyang signal light. Yan din sa may ulo at headlight, pero bulb type pa siya. Pero nagtataka lang tayo, mga kabrando, meron siya ditong mga LED din at meron din pero may kasama ding bulb. Siguro yung pinaka DRL nya. Ayan, yun parehas magkabila. And then din sa kanyang signal light ay meron din. Tapos yan, may logo pa rin din ng Rossi. At kita nyo naman ang mukha. Ayan parang may air ventilation din mga kabrando. Napakaangas. Rossi lang ang malakas. Okay, din naman tayo, mga kabrando. Sa kanyang gulong ay 2.50/17 ang pangharap. Tapos ang kanyang disc parang same as usual.
Gaya ho doon sa Rosy Surf 125 yon. Halos same lang naman sila mga kabrando. Ang binago lang ho din ay arehong kanyang looks, arehong kanyang mukha, ang kanyang mga pairings. Ayan. Ayan ang kanyang makina 125cc mga kabrando. Okay, din naman tayo sa kanyang side looks. Yun no. Same na same talaga ng sa Honda Wave ang pagka-style na rehong Rosy. Arehong Rosy Smart na are. Kala ko nung una areho ay FI na, pero hindi pa pala. Decarb pa rin pala mga kabrando. So yun, quick look lang tayo din mga kabrando sa Rosy Smart. Dahil syempre wala namang halos binago doon sa Rosy Surf. Okay, yan pa rin ang kanyang looks. Naka by 17 pa rin. Yan, ang likod niya ay naka bulb type pa rin. Bulb type na brake light at saka signal light. Parehas yan mga kabrando. Tingnan natin ang seat height. Yun, 5'8 tayo. Upuan natin mga kabrando ko. Pero tingin ko mas mataas ho kaysa doon sa Rosy Flex. Yun nga, at mataas niya. Mas mataas mga kabrando sa mga scooter ng Rosy. Okay, din tingnan naman natin din sa kanyang panel. Yan o, naka-analog panel gauge pa. Hindi ho gaya ng Rosy Surf na naka-digital na. Yan ho ang kanyang panel gauge. Yun o. Tapos din naman sa right side ay merong yun, sa ilaw as usual. Tapos starter. Tapos din sa kaliwa yun, high beam at low beam. Yun o. Tapos are, wawawi, talagang ginaya talaga si Honda. Tapos are, signal light. So yun mga kabranda, wala namang halos binago sa Surf. Kahalaang talaga. At saka ho parang dinowngrade nila dahil ho ang Surf, ang Rosy Surf ay yun o mga kabrando, naka-digital na siya. Hindi ho gaya doon sa Rosy Smart na analog gauge pa rin. Sa looks halos nga walang pinagkaiba. Yun lang ang kaha talaga. At saka ho din sa kanyang ulo. So yun ang Rosy Smart. Ang Rosy Smart na napakalupit. Yan no. Parang ang sarap gawang bilhin ng mga Rosy dahil sa mga looks niya ay kakaiba ga. Magaling din bukod sa kaya niyang mag-clone. Ayun niya mga kabranda, ang dami nga nagsabi na sorry pero marami nang tumatangki. Oo, ang dami. Siyempre mura nga pangmasa. Ayun. So, tayo pa mga Pinoy, mahilig tayo sa mga mura Siyempre ang Rosy yan. Meanwhile, kukuha rin kayo kuya. Ganyan, ang ganda no? Hero kasi ako nung una, tapos ko na matagal na. Ay, are, binabalak nyo ngayon. Are. Tanong ko lang, bakit kayo mas pinili nyo Rosy kaysa sa mga branded na mga motor? Bukod sa mura. Ano rin naman, depende rin naman. Sa ano lang sa changer, sa akin niya, maabot pa akong mga na-rides ko na yun, Dinggala, Bicol. Ibang layo na rin ano. Nung nakaraan December, galing kami Dinggala ng Aurora, wala naman nag-problem. Langis lang talagang ano niya, buhay. Pero sa kanyang batak ng motor, goods pa rin kahit yung Nagpalit lang kasi ako ng D-type curve kasi medyo matakot talaga sa gasolina pag ano gawang ninyo? Rosy Passion. Ay, garne. Oh, yung pula. Ito ang kanyang Rosy. Areho mga brando. Pinargahan na rin ho, are. Pinargahan na. Ano? Ayan no. Carb lang ang ngayon. Carburetor na napalitan ko dyan. Gawa lang ng ano. Para tumipid na yung gasolina kahit konti. Kaya nga. Ilan taon na ho yun sa inyo? 3 years may gitna. Wala pang pinapalitan kundi karburador. Carburetor lang gawa. Sa mga makina, wala. Wala, hindi ko pinapagalaw. Abay, ang tibay nga mga kabrando. Hindi ko tinadala yun sa mga shop talaga. Ikaw na nagawa. Pati mga mini driving na, ako lang talaga nagawa. Nanood lang ako sa yung... Siguro aray babad sa araw. Ano ho? Babad sa araw. Dahil ano pumupas yung mga kulay. Yan ang kay sir. Rosy ano ho aray? Hindi pa siya. Utang yan. Naka-replica pro pa Naka-replica pro pa. Ayan o. Rosy Passion sir. Sa braking, medyo matigas. Magkano maman down ho nito? Ng Rosy Flex? 3K. Tapos ang monthly 2,760. Ang rating. Kahit ano talagang mura, hindi mo talaga alagaan. Tama ka naman dyan. Dahil maraming mga Kakilala nga ako, ang ganda ng motor, wala na
Tapos pag hindi nag-change oil eh. Oo, hindi rin naalagaan ano. Langis lang talagang boy. Ito kasi mga parang 1,000 o 1,500 change oil na kasi ako. Sa speed, ang Rosy Passion. Na ano ko na siya parang hanggang 100 lang talaga hanggang. Hindi pa kasi nagpapalit ng panggilid eh. Sandaan? Wala. Ay, matulin na rin sandaan. Oo, Basta pero palusong kasi yun kaya medyo ano, kaya umabot ng gano'n. Pinaka ano talaga 90. Pero hindi ko lang na-check gawa ng di pa kasi nagpapalit talaga ng panggilid eh. Pero ikaw na rin naglilinis. Ako rin. Pero ikaw, talagang Wala. alanganin ka talaga na kumuha dati. Dati. Oo. Hindi naman nalanganin sa long ride lang. Ayo, pero pagka service, Oo. goods naman ano. Pero napatunayan eh. Oh, yun nga, Kaya subok na. napatunayan. Then, dami din nga mga nag-comment sa akin ng mga video about sa Rosy. Kinoment nila yung kanilang mga motor eh, na matibay nga daw. Minsan naabot ng 7 taon. Wala naman daw nangyayari. Kaya, depende nga sa paggamit. Unang-una, langis. Pagka nga pinabayaan mo sa langis, masisira nga agad. Pero ito, tamo, may ABS na. Parang ito lang Ano yan? nakita ko. Sensor lang ata yan. Hindi ata siya ABS. Hindi ABS to? Sensor lang. Speed sensor lang. Hindi siya yung ABS. Ay, oo, speed sensor. Wala na kasi siyang speedometer ngayon na Oo cable. nga. So yun mga kabrando, sorry sa nasabi ko kanina, akala ko yung ABS talaga. Dahil pagtingin ko, dahil yung Aerox ko may ABS eh, akala ko ayun, speed sensor nga pala. Sorry mga kabrando. Pero baka nasa likod ang speed sensor niya? Hindi kaya? Tulad sa mga Honda Click. Sa Honda Click kasi mga nasa likod. Oo, parang nga rin nga. Parang nga rin nga. Parang ABS nga yun. Areo. Garna yung speed sensor ng ano eh. Di yan, Arian. Baka nga. ABS nga yun, ABS. Alright, so yun mga brado, hanggang din na lang muna ho aring ating video na about sa mga bagong labas ni Rosy. At sa mga susunod, abangan nyo ulit mga kabrando ang ating anong abangan namin sa susunod? Yung isa pang motor na oh yun, anong Spark? Yun, Rosy Spark na parang style Sparkle. Kulang pala ako ng Kel. Rosy Sparkle, yun mga kabrando, na kagaya ng Honda Click 125 at FI din yun mga kabrando. So yun, maraming salamat kay ma'am. Yan, at nasagot na ang ating tanong. Pagka may kailangan pyesa ay sinagot naman ni ma'am. Yun ma'am, thank you. Ano ang pangalan niya? Yo, si Ma'am Tin. Pagka kayo'y mag-i-inquire sa Rosy, yan, puntahan nyo lang si Ma'am Tin dito sa Rosy Talisay branch. Okay mga kabrando, let's go.